Okay, sige po, tayo yumuko at manalangin. Let's pray. Lord, we thank you. Salamat po sa umaga na to. We ask, Lord God, one thing, that you would reveal to us your glory. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mensahe, ng revelation, Panginoon, mula sa iyong salita. Na hindi lang, Panginoon, basta mapapakinggan, kundi magbabago din ang aming buhay. Help us, Lord God, to guard the truth, to defend the truth, and to be faithful in the truth. Na lagi niyo pong ipaalala sa aming Panginoon kung anong katotohanan. Lord, we ask, Lord, ang lahat, Panginoon, ng mga mananampalataya, kami lahat, O Diyos, ay protektahan mo laban sa anumang mga deception, pandaraya ng kaaway, na laganap ngayon sa aming mundo, sa aming panahon. And allow us, Lord God, to always be fed with your word. Help us, Lord God, na sa panahon na ito, Panginoon, sa huling mga araw na ito, Panginoon Diyos, ay manatili kaming tapat hanggang wakas, hanggang sa iyong pagbabalik. Lord, we thank you, Lord, for the opportunity to preach the truth of the Word of God today. Use me, Lord, as your mouthpiece. Speak through me, O God, at hayaan mo ang salita mo lamang ang maihayag, hindi ang opinion ko, hindi ang kaisipan ko, hindi ang ideas ko, Panginoon, kundi ang kapahayagan ng iyong salita. Maunawaan namin kung sino si Jesus, ang kapangyarihan niya at ang kapangyarihan ng iyong salita na nagbabago sa aming buhay. Lord, sa iyo po ang lahat papuri, parangal, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Praise God. So let me start by saying something very important. Hindi po pwede na lahat ng napapakinggan natin, paniniwalaan natin. So you should not believe everything you hear. Hindi po pwede na lahat ng mga turo na napapakinggan natin, paniniwalaan natin at tatanggapin na lang natin basta-basta. Napakahalaga sa panahon po natin ngayon, maintindihan natin, hindi po lahat ng spiritual pakinggan ay galing sa Diyos. Okay? Not everything that sounds spiritual is from God. Not everything that uses Bible verses is biblical. Hindi rin lahat ng preacher, hindi rin lahat ng nagtuturo o mga nagkiklaim na sila ay merong mensahe galing sa Diyos ay ibig sabihin automatically, totoo na. Kaya po, si Apostle John, he opens chapter 4 of 1 John with a warning. Sabi po ng 1 John 4 verse 1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Everybody say, from God. So si John, nililinaw niya po ang isang bagay na merong dalawa lamang na source behind all spiritual teaching. Dalawa lang. Either yan ay galing sa spirit of truth or spirit of error. Pwedeng yan ay totoo, pwedeng yan ay hindi. Hindi po pwede na lahat ng mga nagtuturo, totoo. Kahit alam naman natin, hindi Bible ang tinuturo at hindi naman na si Jesus ang tinuturo, hindi po pwedeng totoo rin yung kanila. Wala pong neutral patungkol sa spiritual information. It is never harmless. Hindi po neutral ang mga opinyon. Hindi po pwede na hindi tayo titindig o tatayo sa salita ng Diyos. Kasi dalawa lang yan. Either yan ay galing sa Diyos o yan ay galing kay Satanas. Now, we live in a time where spiritual voices are everywhere. Maraming preachers online. Maraming nagtuturo with millions of followers. Dami nilang followers. Daming views. Daming nanonood sa mga live stream nila. Maraming iba't ibang mga motivational speakers, kino-quote ang scripture out of context. Iba't ibang mga relihiyon na nagkiklaim that they represent God.
At kahit pa mga Christian teachers minsan, yung truth ay hinahaluan ng false teachings. So ano sinasabi ni Apostle John? Apostle John is saying also, hindi lang po sa kanyang mga dinidisciple during that time, but this is also the word of God today. Don't just listen, discern. Everybody say discern. Dahil po ang katotohanan po, the truth is constantly under attack. Yan po, from the very beginning, yan na po ang inaatake ni Satanas. And history proves something painful, na kahit po ang church, generation after generation, yan po ang struggle ng simbahan, ang protektahan ang katotohanan. Panahon pa lang nila Paul, marami na pong false teachings. 1 Timothy 6 verse 20, sabi ni Paul, guard what has been entrusted to you. 2 Timothy 1:13 to 14, retain the standard of sound words, guard the good deposit, guard the gospel, guard the truth. So, paulit-ulit po yan. Makikita natin tinuturo ng mga apostles. Why? Kasi ang tendency, we always have the tendency na ang truth ay ma-distort, mapalitan, ma-dilute. Pag sinabi natin dilute, alam niyo yung parang pag nagmumumog kayo ng Listerine, tapos masyado matapang, hahaluan nyo ng tubig. Tawag doon, dinidilute nyo, pinapalabnaw nyo siya. Para hindi siya masyadong masakit sa pagka minumog mo. Yung gospel, alam naman natin, offensive talaga ang gospel. Ang problema yung iba, iniiba yung version. Pinapalambot nila. So, kailangan maintindihan po natin, hindi po lahat ng tunog, tungkol sa Bible yung tinuturo niya. Biblical siguro ito. Pwede kasi na yung napapakinggan nating scripture ay tinutwist ang meaning. Marami nagtuturo ngayon. Hindi lang po tayo sa church makakapakinig ng salita ng Diyos. I'm sure, simula bukas hanggang Sabado, you're on your phones, makikita nyo, there's so many people, hindi man sila pastor. I'm not saying kailangan pastor ang nagtuturo, pero ang dami na po nagtuturo ng salita ng Diyos ngayon. Marami nagtuturo na sinasabi na ito ang katotohanan. They're trying to preach a better Christianity, but that's not Christianity at all. Yung iba obvious, yung iba medyo delikado. So hindi natin malalaman kung ano yung galing talaga sa Diyos. And that's why discernment is important to every believer. Sabi nga po natin, discernment. Yan po ang title ng ating message this morning. Discernment in a deceptive age. Ito po ay warning para sa lahat. To test every spirit. Kasi po, sa mundo po natin, ang dami pong mga bumuboses. Ang dami pong po pwedeng mapakinggan. Pero ang pinakadelikado po ay hindi yung wala kang napapakinggan. Ang delikado ay yung sa dami ng pinapakinggan mo, hindi mo na alam kung kanino doon yung galing sa Diyos. Yun ang nakakatakot. Kesa doon sa wala ka na napapakinggan na salita ng Diyos. Ang nakakatakot, sa dami na napapakinggan mong salita ng Diyos na tinuturo ngayon, hindi mo na ngayon alam kung alin doon yung totoo at talagang galing sa Diyos. Kaya po ngayon, tuturuan tayo ng salita ng Diyos. Paano nga ba magkaroon ng discernment? Let's open our Bibles in 1 John chapter 4, beginning with verse 1 up to verse 6. Okay? Sayin natin yung verse 1. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. Malinaw naman, no? Yung command. This is a call to discernment kasi hindi po lahat ng mensahe galing sa Holy Spirit. Hindi po lahat ng mensahe ay galing sa katotohanan.
Meron pong mensahe na maganda pakinggan pero hindi galing sa salita ng Diyos. Therefore, every teaching must be tested. Hindi po pwede na lahat ng teaching tatanggapin natin. So the command is very clear to test the truth na pinoproclaim. The problem is obvious. The truth is constantly under attack. Marami pong nagtuturo ng mga maling katuruan. Punong-puno po ng deception ang panahon natin ngayon. That brings us to the heart of this passage. Ang tanong, how do we actually test what we hear? Paano nga ba natin susubukin o malalaman kung yung ating pinapakinggan ay galing sa Diyos? What are the biblical means of discernment? How do we discern the truth? Yan po ang theme ng message natin. So si John, he answers that by giving us 3 clear tests. So merong threefold test of true spiritual teaching. 3. Number 1, the confession of Christ. Number 2, the confirmation of conversion. Number 3, compliance with Scripture. Okay? Yan ang titingnan natin, and we will be talking about that for the rest of the hour. So how do we actually test what we hear? Ano nga ba ang mga basihan para masabi kong yung pinapakinggan ko, Pastor, ay totoo? So sabihin mo sa katabi mo muna, paalalahan mo siya. Hindi lahat ng naririnig mo, sige, lakasan mo. Hindi lahat ng naririnig mo, totoo. Yan. So wag basta-basta maniniwala. No? Wag tayo basta-basta, ay may Bible verse, di ba? Dati nga ako, nung bata ako, kala ko yung kanta ni Bamboo na Hallelujah, Christian song eh. Kasi may Hallelujah, di ba? Meron pang yung may kanta, Angels Brought Me Here. Wow, angel. Christian song siguro yan, no? May mga ganun tayo. Anong paborito mong Christian song? God Gave Me You, Pastor. May God kasi. Akala natin yung... So, kidding aside, ngayon po, mas matindi na po yung deception. Kaya kailangan natin talaga itong testing na ito. No? Kailangan subukin natin, i-test natin yung mga pinapakinggan natin. Alright? So, pag-aralan natin to. Number 1, confession of Christ. Okay? So, tingnan muna natin yung text natin. Sabi sa 1 John, chapter 4, sabi po doon, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Meaning, panahon pa lang ni John, marami na pong false prophets. Marami na pong false teachings. Marami na nagtuturo. Hindi lang si Jesus, hindi lang yung mga apostles. Napakarami po nagtuturo noon. Iba't ibang mga paniniwala, iba't ibang mga religious beliefs, iba't ibang mga religion. Sabi niya dito, huwag basta-basta maniniwala. In verse 2, sabi niya, this is how you can recognize the Spirit of God. Ito yung point number 1 natin. Sabi sa verse 2, ito raw yung unang test. Okay? Andiyan ba verse 2? Yan. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. So, it is really important na every time tayo po yung nakikinig, tayo po ay merong mga napapakinggang turo, malaking bagay yung tinatawag na Christology o yung kanyang confession of Christ, yung kanyang pagkakakilala kay Kristo. Okay? Marami nagtuturo ngayon, hindi naman nila nire-reject si Jesus, hindi naman nila sinasabing hindi tunay yung tinuturo ni Jesus. Marami pong variation, no? Maraming iba't ibang view patungkol kay Jesus. Kaya nga unang test ay Christology test, no?
Yung confession niya about Christ, that's number one. Because truth, sige, basahin natin to kung nababasa niyo. Truth, sige, point one. Truth, basa niyo. O, yung mga nakakabasa na lang. 1, 2, 3, go. Truth. Yan. So the first and most foundational test is what a person believes and confess about Christ. So para malaman mo kung totoo yung pinapakinggan mo, kailangan tama at totoo yung kanyang pagkakakilala kay Kristo. Jesus is fully God and fully man. Jesus is the eternal Son of God that entered human history. Meron pong incarnation na talagang tao po si Jesus 100%. Hindi po siya multo, hindi po siya nag-anyong tao lang. At hindi lang din siya tao lang, 100% si Jesus ay Diyos at 100% si Jesus ay tao. Kaya dalawa po ang nature ni Jesus. Meron siyang divine nature at meron siyang human nature. Yung incarnation, yung kanyang pong pagkakatawang tao, hindi po ito symbolic at hindi rin ito temporary. Dahil nung na-resurrect si Jesus Christ, we all know, meron siyang physical body. It's a glorified body. Nakita siya ng mga tao physically. Nahawakan ni Thomas yung kanyang mga nail-pierced hands. Kita siya ng mga disciples. He appeared to many disciples, and during His ascension, kinuha siya ng Panginoon. Visible. Hindi siya multo, hindi rin siya spirito lang na gumagambala, at kasi 40 days, so kaya kailangan padasalan muna kasi para manahimik na yung kanyang kaluluwa. Hindi ganun na nangyari kay Jesus Christ. He was resurrected. So, kailangan paniwalaan, kailangan naniniwala yung nagtuturo na si Jesus ay fully God and fully man. Hindi siya 50-50, na 50% Diyos, 50% tao. Kaya po, dito pa lang, magkakagulo na eh. Ang dami nagtuturo tungkol sa Diyos, pero kapag brinot up mo si Jesus Christ, di ba? Marami tayong mga kakilala, kaibigan, magtiwala lang tayo sa Diyos. Oo, iisa lang naman yung Diyos. Uy, hindi. Lilitaw yan. Ano yung kanilang Christology o yung kanilang theology about Christ? Yung kanilang understanding kung sino si Jesus. Magkakaiba-iba na lahat. May mga nagsasabi na ibang mga sistema, they deny Christ. Yung iba, hindi naniniwala kay Jesus. Yung iba naman, they distort the identity of Jesus Christ. Maraming mga false religions, mga cults, na nire-reduce o kumbaga binabawasan nila, dinedemote nila si Jesus. May mga nagsasabi, si Jesus daw ay created being. Anghel lang din daw siya, kagaya ni Lucifer. Magkapatid pa nga daw sila eh. So nilikha lang din daw si Jesus kasi tao siya eh. May mga nagtuturo niyan. Di ba ang tao, sino ba lumikha sa tao? Di ba ang tao, nilikha ng Diyos? O ano si Jesus? Tao. O di ba, dinilikha lang din siya. Maraming mga nagtuturong gano'n. May mga nagsasabi siya ay isang good moral teacher. A temporary manifestation of God. So, pwedeng iba naman, ang view nila, katulad doon, yung mga Buddhist, sabi na si Jesus, Buddha din si Jesus, maraming Buddha eh. So, siya ang Buddha ng Christianity. Yan. So the truth is this, Jesus Christ is the eternal God who became man for the purpose of redemption. Jesus Christ is the eternal God. Meaning, bago pa likhain ang mundo, nandyan na siya. Andyan na ang Panginoong Hesus. And nagkatawang tao lamang siya. Ang existence ni Jesus hindi nagsimula nung pinanganak siya. Bago pa siya pinanganak, He is already eternally existing. Kasi Diyos siya eh. At ang existence ng isang Diyos ay eternal. Walang beginning, walang end.
Pag sinabi natin eternal ang existence, walang simula, walang katapusan, walang hanggan. So wala ding, kapag may nagsasabi sa inyo at nagtatanong sa inyo, sino lumikha sa Diyos? Maling tanong yon. Walang sagot doon. Dahil ang Diyos, siya ang manlilikha, hindi siya nilikha. So it's a wrong question to ask. Kung tinatanong ng mga atheists na, sino lumikha sa Diyos? Maling tanong yun. Kasi eternal ang kanyang existence. Ganon din po si Jesus. Siya po ay nagkatawang tao lamang. Nagdagdag lang siya ng isa pang nature for the purpose of redemption. Amen? Nilalamig na yung yung drums. Ako nainitan. Okay, iyan natin. Okay? So saan natin makikita? We all know in John 1:1, turo din ni Apostle John to, basahin natin, sabi diyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Isa rin yan sa mga pangalan ni Jesus. No? Bukod sa Son of God, He is God the Son, He's also referred by the Scriptures as the Word. So sa simula pa lang, ando na raw ang salita, at yung salita ay kasama ang Diyos, meaning Trinity talaga. No? May Trinity. May triune God. God the Father, Son, Holy Spirit. And the Word was God. Pastor, paano mo nasabing si Jesus yan? Punta tayo ng verse 14, John 1:14. And, sabi dyan, basa natin, John 1:14. And the Word became flesh. Okay? Wala yatang 14 dyan. Tingnan nyo lang sa Bibles ninyo. Ayan, meron. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, sabi ni John. The glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. That's Jesus Christ. Jesus Christ is the Word and the Word became flesh. Sabi ni John 1:1 ulit, the Word, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. So Jesus is the eternal Word. Jesus is the Son who shares in His Father's essence, yung nature ng Father at ng Son, iisa. At meron ding tinuturo sa Bible, just look it up, sinasabi doon, to deny Jesus is to deny the Father. So sa madaling salita, any teaching na dinidistort po ang pagiging Diyos ni Jesus, kapag sinasabi at tinuturo na nung mga nagtuturo na si Jesus ay tao lang, teacher lang, propeta lang, at hindi nila tinuturo na si Jesus ay Diyos, that is not from God. That is a false teaching. Ano sabi ni John? This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus has come in the flesh is from God. Verse 2 yan. Lahat ng nag-acknowledge na si Jesus ay nagkatawang tao. Galing sa Diyos yan. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. Verse 3. At ano pa sabi doon? This is the spirit of the Antichrist. Verse 3. Meron ba tayo verse 3 dyan? Okay. Sabi dyan, no? Lahat ng mga hindi kinikilala ng tama si Jesus. So pag hindi tama ang turo, hindi tama ang Christology, hindi tama ang theology tungkol kay Jesus Christ, that is a false teaching. That is the spirit of the Antichrist. Ang Antichrist kasi, akala natin yung mga masasamang tao yan na darating pagkatapos ng rapture. Ang Antichrist po ay spirit. At panahon pa lang nila Paul, ando na ang spirit ng Antichrist. Marami na pong Antichrist noon. It is a spirit. It is a person who rejects the divinity and the humanity of Christ. Either do sa dalawa. So bakit to relevant sa panahon natin ngayon? Kasi si Jesus, isa sa mga pinag-uusapan yan. Sa panahon natin ngayon, lagi na babanggit si Jesus. At sa sobrang dami na nagtuturo tungkol kay Jesus, iba't iba na pong version. Today, mapapakinggan nyo, maraming mga version ni Jesus. Gusto nyo ituro ko sa inyo, anong mga version ni Jesus? Iba-ibang version. Ginawa nila, merong motivational Jesus.
Sino yung motivational Jesus? Ito yung Jesus na, gagawin ka successful, tapos papasayahin ka lang. Basta mag-church ka lang at tiwala ka lang sa Kanya. Papasayahin ka niya. Gagawin ka niyang successful. Motivational Jesus. As if that's the only thing. As if that's the only reason kung ba't naparito ang Panginoong Jesus. Meron namang mga therapeutic Jesus. Alam niyo yung mga therapeutic, hindi ko na nilagay, mamaya kopyahin nyo, tapos ituro ninyo eh. Meron tuturo nito. Ano yun? Pag sinabing therapeutic Jesus, kumbaga, i-affirm niya lang, oo lang siya sa gusto mo. Oh, mahal ka ni Jesus, hindi ka niya kinokontra. Tanggap ka niya kahit anong gawin mo sa buhay mo, kung sino ka. Oh. Hindi magpakabakla ka, magpakatomboy ka, okay lang yan, mahal ka ni Jesus. Jesus, God is love. Yan, ganun pa sila, di ba? Si Jesus nga nagpapatawad eh. Si Jesus nga tinatanggap lahat kahit makasalanan. Oh. Ina-affirm niya kung ano ang nararamdaman mo. Hindi niya kinokonfront ang kasalanan mo, hindi ka niya kinokondemn. Meron namang cultural Jesus. May mga tao na ina-admire. Humahanga kay Jesus. Grabe, nakakamanga si Jesus. Pero hindi sinasamba bilang Panginoon. Namamangha lang sila. Hanga ako kay Jesus sa mga teachings niya. Meron namang pluralistic Jesus. Ano yun? Pag sinabing pluralistic Jesus, ito yung mga tao naniniwala na si Jesus ay isa lang sa mga daan. No, maraming daan. Pwedeng dito ka, pwedeng dito ka dumaan sa relihiyon na to. Lahat pasukin mo. Dito ka sa religion na to. Daan ka dito sa religion na to. Lahat ng religion papunta sa Diyos. Lahat naman yan tukol sa Diyos eh. Kahit ano naman yan eh. Iisa naman yan eh. Pluralistic Jesus yon. Kumbaga nireduce nila si Jesus na isa lamang siya sa daan. He is one of the many ways. If I'm not mistaken, yun ang tinuro ng Pope mga nakaraang mga taon. Nung nagkaroon sila ng convention ng parang ng iba't ibang mga religion, andun yung Islam, nandun yung iba't ibang mga religion all over the world. So, nagulat ako, bakit binitawan yun? That's not true because we all know John 14 verse 6. Ano sabi ni Jesus Christ? Basahin natin. Sana lumabas. Yan. Yun, no? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. May sinabi ba dyan? I am one of the many ways. We find ways. Ganun ba? Sabi ni Jesus. Hindi, sabi niya, I am the way. Isa lang. Singular. Exclusive. Ito po yung nililinaw, no? Ito po yung gusto kong malinaw din sa lahat. Hindi po sinasabi ng Bible na yung simbahan lang natin ang maliligtas. Maraming mga nagtuturo yan. Oh, yung simbahan namin, ang tunay na simbahan, kami lang ang maliligtas, kayo hindi kayo ligtas. Actually, ang turo ng Bible, lahat pwede maligtas eh. Yung salvation, inclusive siya sa kanyang offer. Kumbaga, available siya sa lahat. Kahit pa ikaw yung pinakamasamang tao, kahit ano pa nagawa mo sa buhay, ano pang religion mo, ano pang race mo, available ang salvation sa lahat. Pero, yung Savior, exclusive. Hindi pwedeng lahat ng religion, pwede mong pasukan at maliligtas ka. Pwede maligtas lahat, pero dapat isa lang ang pasukan mo na daan. Si Jesus lang. So, ang salvation, inclusive. Pwede lahat. Pero ang Savior, exclusive. Si Jesus lang. Walang ibang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, sabi ni Jesus. Okay? So hindi naman nire-reject si Jesus ngayon. Marami lang dinidistort si Jesus. At marami mga modern teachings, ang ginagamit pa rin ng kanyang pangalan, kino-quote pa rin yung kanyang mga salita, and parang kung papakinggan mo, Christian to But they quietly remove His deity, His divinity, yung pagiging Diyos niya, yung lordship niya, na pwede kang manampalataya ka lang kay Jesus kahit hindi ka nang magpasakop sa Kanya, hindi mo siya gawing Panginoon. Yung kanyang exclusivity, inaalis nila yan. Yung pagiging daan ni Jesus, yung kanyang calling to repentance and discipleship, that you just have faith.
Don't repent. You don't need to repent. You don't need to follow Christ. You don't need to deny yourself. Take up your cross. Just put your faith in Christ. That's all. Basta naniniwala ka na may Jesus, okay na yon. So bakit mahalaga ito na ina-address natin? Hindi kasi po pwede na yung tinuturo ng Scripture, iibahin. Kasi kung si Jesus ay nire-redefine ng ibang tao, hindi na po yun ang gospel. That's a different gospel. Hindi na po yun ang tinuturo ng Bible. And that is not the gospel that produces salvation. Kaya mahalaga po yung confession nila of Christ. If Jesus is not confessed rightly, yung spirito sa likod ng mensahe na yon, hindi po galing sa Diyos. Okay? Kahit pa inspiring, kahit pa ang ganda ng tinuturo, sino man mga pina-follow natin ng mga influencer. Kahit pa nakikita niyo nagtuturo na ganito, may pulpit, nasa church, naka-live stream, may hawak na Bible, maraming followers, kahit sino dyan. Kailangan maging maingat tayo. Do not believe everything. Discern. Sabi mo sa katabi mo, discern. Sa madaling salita, kung si Jesus ay hindi tinuturo ng tama, kung yung tinuturong Jesus ay iba sa tinuturo ng Bible, that is not the truth. Kahit pa ito ay sikat na turo, kahit ito po ay magandang pakinggan, kahit pa nakakahanga at talagang persuasive, pag pinakinggan mo, talagang mapapabilib ka. Parang nahuhook ako . So the first test is clear. Before you listen to the message, examine the Christ behind the message. I-examine mo, sino yung Kristong tinuturo niya? Ibang version ba ito sa tinuturo ng Bible? Bakit? Kasi yan ang foundation. Yung faith mo, yung magiging buhay, sa pagsunod mo doon sa katuruan na yon, it will all depend on whether Christ is proclaimed rightly. At maniwala po kayo sa hindi po lahat na nagtuturo kay Jesus ay totoong Jesus yung tinuturo. Iba-ibang version na po ngayon ng Jesus. May mga nagsasabi, si Jesus, ang purpose niya lang dito, payamanin ka. Hindi ituturo na makasalanan ka, na maiimpyerno ka, na kailangan mo siyang tanggapin bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Ang purpose lang niya ay tulungan ka sa problema mo, bigyan ka ng solusyon, bigyan ka ng pera kasi wala ka ng pera, bigyan ka ng trabaho, i-bless ka, i-bless ka, i-bless ka. Gaganda ang buhay mo pagka nagtiwala ka kay Jesus. Pero pag hindi na po tinuturo yung necessity, yung kahalagahan ng ginawa ni Kristo, si Jesus Christ, binayaran ang kasalanan natin lahat. Kasi kung di niya babayaran yon at hindi tayo sasampalataya sa Kanya, walang taong maliligtas. Actually, ang impyerno po ang tanging lugar kung saan lahat ay fair. The only place where everything is fair is hell. Because everybody gets what they deserve. Lahat tayo, we all deserve to go to hell. And the place where everything is unfair is in heaven. Kasi nandun sa langit, lahat, isipin mo na lang, lahat ng mga taong nilapastangan, sumuway, hindi kinilala ang Diyos, may ibang Diyos na sinamba, nangalon niya, nagmura, minak ang Diyos, nagsisi, lumapit kay Jesus, napunta ng langit, fair ba yon? That's what you call grace. Amen? So bago natin tanggapin ang isang message, i-examine mo muna, sino yung Kristong tinutukoy niya? Sino yung Jesus na pinipreach niya?
Kasi yun ang foundation. Number two, na test ay yung confirmation of conversion. So yung una, ano yung number one? Okay? Unang test, confession of Christ. No? Truth is measured by what is said about Jesus. So para malaman natin kung totoo yung sinasabi, ano ba ang kanyang view? Ano ba ang kanyang turo patungkol kay Jesus? Pagka hindi yun ang Jesus na tinuturo ng Bible, may ibang version siya ni Jesus na tinuturo. Binawasan niya si Jesus, dinemote niya si Jesus, ni-reduce niya si Jesus, hindi man niya ni-reject, pero iniba niya si Jesus doon sa kanyang turo, hindi yung totoong turo. That is a false teaching. Number two, ano pang titingnan natin? Yung confirmation ng conversion o yung pagiging regenerated nung nagtuturo. O yan ha. Truth is proven by the evidence of new life. Basahin natin yung verse 4. Sabi ng verse 4 sa text natin, "You, dear children, are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world." Ibig sabihin, pangalawang bagay na titingnan natin dapat ay yung kanilang buhay. Yung buhay nung nagtuturo. Hindi lahat ng magaling magturo, tama ang tinuturo. Paano mo malaman na galing sa Diyos yung tinuturo nila? Tingnan mo yung buhay. Tingnan mo yung kanilang pamumuhay, yung kanilang ugali. So the second test is not only what is believed about Christ, kundi ang titingnan din, ano yung buhay na napuproduce nung nagtuturo na yun. Tingnan mo yung buhay niya. O, sabi ng text, "You are from God and have overcome them." So sabi ni John, kayo ng mga mananampalataya, kayo ay sa Diyos. Pag-aari kayo ng Diyos. Kayo ay tunay na mananampalataya. Totoo yung pinapangaral ninyo. Because you are from God. Meaning, meron kayong spirito ng Diyos sa inyo. Pastor, paano ba malalaman kung may spirito ng Diyos yung nagtuturo? Titingnan mo yung buhay. Kaya nga, hindi ka agad basta dapat maniniwala eh. Titingnan po natin yung buhay. What kind of life is produced in the teacher? Ang mga tunay na believers po, they possess the indwelling of the Holy Spirit. Yung mga totoong Kristiyano at totoong mananampalataya, meron po silang banal na spirito. Nananahan yung Holy Spirit sa kanila. Meron din silang anointing galing sa Diyos. Meron silang new birth. Meron silang kapanganakan sa spirito, pinanganak sila sa spirito. They have the mind of Christ. This means, hindi sila bulag. Hindi sila hindi sila para nagbubulag-bulagan sa kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi sila regenerated sila. So yung mga mananampalataya, tayo yon, alam natin kung ano tinuturo ng Bible. Hindi natin iniiba. Hindi dahil ito yung gusto nating ituro o ito yung tradisyon ng simbahan, iibahin mo na yung tinuturo ng salita ng Diyos. Now, we all know, napakahalaga na maunawaan natin yung buhay nung nagtuturo. So, ina-emphasize ni John, those who are truly born of God remain in truth. Kung talagang na-born na ganyan, talagang galing sa Diyos yan, unang-una dapat nasa kanya yung Espiritu ng Diyos, nananatili siya sa katotohanan. Pastor, paano po yung mga tao na tumalikod na? Tinalikuran na ang pagiging Kristiyano. Tinalikuran na ang kanilang pananampalataya kay Kristo. May sinabi si John dyan eh. Sabi ni John, they left because they were not of us. Hanapin natin. Ito. Nasa 1 John din yun eh. Yung kanilang pag-alis, yung kanilang paglabas sa pananampalataya. Kasi marami tayong maririnig, mga tao na
Ngayon po, hindi na po ako Christian. O nakita natin, nawala na sila sa faith. Hindi na natin nakita yung kanilang pagpapatuloy. Ang sabi ni John, yung kanilang pag-alis ay patunay lamang na hindi talaga sila, from the very beginning, bahagi. Hindi talaga sila naging bahagi ng pananampalataya. Kasi kung talaga sila ay bahagi at sila ay nasa kaharian ng Diyos, talaga na born again sila, hindi sila aalis. At yung pag-alis nila ay patunay na talaga sa simulat sa pool ay wala talaga silang regeneration. Hindi talaga sila na born again. So yung mga tumatalikod sa faith at hayagan na sinasabing hindi na ako Christian, sa simulat sa pool, hindi talaga tunay yung kanilang pananampalataya kay Kristo. Kasi lahat ng mga nananampalataya ng totohanan at may buhay na pananampalataya, mananatili yan kay Kristo hanggang wakas. Okay? So mahalaga kasi na born again yung nagtuturo eh. Ito nakakatakot lang kung familiar kayo kay familiar yung mga young people eh. Naging guest natin si King Reyes, si Tete Lestay. Meron siyang naka-inkwentro na nagtuturo. At ang nangyari, ang simula pala, no? Yan, gusto niya, chismis, no? Ang nangyari, kinall out siya. Si King Reyes ay, Christian talaga. He is a influencer. Meron siyang over 1 million followers. Meron siyang mga testimonies. I-search na lang yung kanyang, mga contents. Nag-guest din yata siya sa Tony Talks, So, anong nangyari? Kinall out siya ng isang influencer. Sabi sa kanya, false teacher. Mababaw lang kayong kanilang pinagtalunan. Tungkol lang sa eschatology o yung mangyayari sa huling araw. Yung patungkol sa tribulation, sa rapture. Hindi ko na masyado elaborate. Pero later on, lumitaw, itong nag-call out sa kanya, na nagtuturo din, na nagla-live kasi yan sa TikTok sa TikTok. Maraming followers, maraming nanonood. At nakakatakot, wala siyang church. Wala rin siyang pastor. So tinanong siya, sinong nagme-mentor sa'yo? Sino nagsasabi at nagpapaalala sa'yo na, uy, baka sobra na yung turo mo, mali na yung turo mo. Walang accountability, sabi niya. Ang Diyos. Walang ibang mentor, ang Diyos lang. Kahit sino pwedeng sabihin yun eh. Pwede ko sabihin sa inyo eh. Ngayon din. Ngayon, lahat ng mga tao na umatin ngayon, pinapasabi ng Diyos sa akin, magbibigay kayong 5,000 Sabi ni Lord yun. Huwag kayo kukontra. Pwede kong gawin yun eh. So, kung walang scripture, at ito pa matindi. Later on, nalaman yung naka-inkwentro na yon ni King Reyes ay isang trans woman, transgender pala. At ito yung kanyang tinuturo. Gabi-gabi. Sabi niya, ang ayaw lang daw ng Diyos ay yung ginagawa na pagtatalik ng mga homosexuals o mga nasa kabilang sa LGBTQI plus minus over. Ang dami na eh. Yung kanila lamang daw ginagawa. At sila, kung nararamdaman nila, halimbawa ako, gusto kong magpakababae. Walang masama kung magdadamit ako pang babae at magpapakababae ako. As long as hindi ko daw ginagawa na makipagtalik sa kapwa ko lalaki. Nasa sa Bible yun. Amen? Ang dami po nagtuturo, ang dami nakikinig doon. At nalaman din na marami na pala nag-reach out sa kanya. Hindi naman siya kinundem eh. Sinabi sa kanya, kailangan mo ba na gusto mo bang pag-usapan natin, i-enlighten ka namin tungkol sa tinuturo ng salita ng Diyos. Ayaw niya. Ayun yung sinasabi natin. Gusto nilang gamitin ang salita ng Diyos, hindi para sundin ito, kundi para gawing backup ito, para i-affirm kung ano yung lifestyle na gusto nila. So, halimbawa ako, nag-decide na ako kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Hindi ako ngayon pupunta sa Bible para tingnan kung tama ba o mali yung ginagawa ko. Ang gagawin ko, gagamitin ko ang Bible para pagmukaing tama yung ginagawa ko, kahit mali naman, ito-twist ko ang scripture. At yan po yung sinasabi natin na deception. Okay lang, kahit
pusong babae ka kasi babae ka talaga. Nilagay talaga ni Lord yan sa'yo. No? Nilikha ka talaga ng Diyos na may ganyan. And ito, kamakailan lang, nakakatakot. Ewan ko, makikita nyo sa social media, kinall out din nyo ng isang content creator din. Ni-refute niya lang itinuro kasi grabe, sobrang misleading. Kung familiar po kayo kay Bo Sanchez, meron po silang service doon. Sabi niya, tinawag niya kayo ng mga part ng LGBTQ. Sabi niya, ito yung statement na sinabi niya, you are more holier. You are more na holier. You are holier than a church. Precious kayo sa Diyos, mahalaga kayo sa Diyos, mahal kayo ng Diyos, at tanggap kayo ng Diyos kung ano kayo. That's basically what he's trying to say. You are a people na pinili ng Diyos. Nasa inyo ang Diyos. So, ano yung sinasabi doon? That's what I'm trying to tell you a while ago. That is the therapeutic Jesus. Yung Jesus na pinipreach nung teacher na yon, ay yung Jesus na i-affirm lang o aayunan lang kung ano yung nararamdaman mo. Hindi po pwede kasi. Actually, nakakalungkot Bata pa lang ina-affirm na. Halimbawa, yung bata, nararamdaman niya na, gusto kong maging babae. Babae yata talaga. Si anak, magdamit ka. Magdamit ka lang. Magpalda ka, ha? Cute naman ng baby girl ko. Lalaki yun, baby girl. Damit pang babae. May school na tumatanggap niyan ngayon. Grade 2, grade 3. Pinapayagan. At sabi pa nung nanay, pinost pa, nakakatuwa kasi meron pong mga paaralan na hinahayaan po yung anak ko, yung mga gaya ng anak ko, na ma-express nila kung sino talaga sila. Hindi porque, ganito kasi ang ano yan hindi kasi lahat ng nararamdaman ng tao tama. Amen? Hindi po pwede na ganun ang prinsipyo natin. Ito kasi yung pakiramdam ko So, ito yung tama para sa akin. At dapat magpakatotoo ko at tanggapin ko ito. At tama ito kasi ito yung nararamdaman ko. Kung halimbawa, sabihin ng anak mo na grade school, elementary o high school, pakiramdam ko, parang gusto kong bumaril ng tao. Tama yan anak. Maganda yan. Sundin mo lang kung ano magpapasaya sa'yo. Yan yung mga delikadong turo ngayon. Follow your heart. O may mga tao pa sa ibang bansa, ewan ko, meron na rin ngayon, I identify as a woman. Kaya pag tinawag mo siya, sir, hindi ako sir. Ano ka? I identify as a woman. So, kung ano yung gusto mong i-identify sa sarili mo, yun ang dapat masunod. Ang tindi nga ng double standard nila Sila, hindi mo po pwedeng i-preach ang truth sa kanila. Hindi mo pwedeng i-impose na paniwalain sila sa salita ng Diyos. Pero sila, kailangan maniwala kang babae sila kahit di naman sila babae. Nakuha niyo po ba? Do you understand kung gaano ka ridiculous yung kanilang prinsipyo? Double standard. Sila bawal silang imposean ng salita ng Diyos, ng katotohanan ng tungkol sa salita ng Diyos. Bawal mo impose kung ano yung gusto mo impose sa kanila. Pero sila, dapat kung ano yung sinasabi nila, ano yung kanilang identity na sinasabi nila, babae sila, dapat paniwalaan mo babae sila. Kailangan mag-CR sila sa pambabae. Simple lang naman yan Hanggang saan ang limitation ng pag-identify mo sa sarili mo? Iba naman, I identify as a man, I identify as a woman. So paano pag halimbawa ako Pilipino at sabi ko, I want to identify myself as an Indian. I want to identify myself as a tree. Ako ay puno. So, dapat maniwala kang puno ako. Ako ay hayop. So, dapat maniwala kang hayop ako. Nakita ko nga isang post. Sabi doon, sabi niya, I identify as a woman. Sabi niya, hindi ka babae. Lalaki ka. Mali yan. Ayaw yan ng Diyos. Sabi niya, don't judge me. Sabi nung nagtuturo, I identify as a judge. I judge you. Ikaw ay mali sa tinuturo mo at mali sa pinaniniwalaan mo. Hanggang saan?
Ano ang limitations nito? Pwede ba ako mag-identify bilang isang keyboard instrument? So hindi po ako tao, instrumento po ako. Ako po ay upuan, ako po ay electric fan. Hanggang saan? Hanggang saan yung identity na yon? Napakatindi ng deception sa panahon po natin ngayon. So, napakahalaga na maunawaan po natin, hindi po lahat ng pakiramdam natin ay tama. We need first to go to the Word of God, understand and see kung sino si Jesus Christ. Tingnan natin yun mabuti. Kasi hindi lahat na nagtuturo, kagaya nung nabanggit kong example kanina, galing sa Diyos. Ang tinuturo po niya, Bible, may Bible ding hawak yun, yung nakausap ni King Reyes. Pero later, nalaman na trans woman pala siya. Lalaki pala siya. Ang pangalan niya ay Christine dun sa page. Pero ano ba siya? Christian ba siya? Okay, yung pangalan Christian, di Christian. Pangalan lang pala. O, hindi Kristiyano yun. So, hindi lahat na may hawak ng Bible, nagtuturo ng Bible, automatically, galing sa Diyos. That's why you need to discern. Kasi maraming tao, hindi naman talaga sila ginagamit ng Diyos. Ginagamit nila ang Diyos. That's why, napakahalaga ng test na ito. Yung kanilang confession about Christ. Pangalawa, yung confirmation ng kanilang conversion. Na born again ba talaga? Regenerated ba talaga? Tingnan natin yung buhay. Hindi po ibig sabihin na perfecto na, dapat yung buhay hindi na nagkakamali. Pero, dapat lumalakad sa katotohanan, naka-align sa sinasabi ng salita ng Diyos. True salvation results in a life that reflects the nature of God. So napakahalaga nito kasi ang isang sermon pwedeng mag-viral kahit hindi naman aligned sa salita ng Diyos. Maraming mga nagkakaroon ng mga services, nagiging emotional ang mga tao, naiiyak sila. Pero hindi dahil naiiyak, totoo din yung nagtuturo doon sa church na yon. Napupuspos sila, o matured sila spiritually, o marami kasi siyang followers sa social media, so malakas ang kanyang spiritual authority. Minsan yun ang tendency. Pagka yung nagsalita at nagturo, malaki yung congregation, maraming membrong simbahan, kahit ano sabihin niya, parang tatanggapin mo kaagad. Bakit? Kasi malaking church niya eh. Marami sila eh. Pero pagka member mo, 20, 50, hindi ka masyado paniniwalaan kasi konti yung follower mo eh. So ang mga false teaching, pwede kasi nilang i-stimulate yung mind, yung emotion ng tao, pero hindi nila kayang baguhin yung tao. So yun yung titingnan nyo, nagbago ba yung buhay na nagtuturo? At yung tinuturo niya, nakapagbabago din ba ng buhay? Hindi perfect, pero dapat tama yung direction na tinatahak. So yun ang deception. Ang discernment, mahalaga po. Kasi maraming po pwedeng makapandaya, makapanlinlang sa atin ngayon. If Christ changes what you believe, but not how you live, something is wrong. May mali. Nagbago yung paniniwala mo, pero hindi nagbago yung buhay mo, may mali. So hindi lahat na nagsasabing Christian, at hindi na lahat na nagtuturo na mensahero na nagsasabing ito ay tama, ito ang salita ng Diyos. Paniniwalaan ka agad. Hindi lang kasi paniniwala, that yung buhay titingnan. But if Christ is truly in us, truly in that person, it will shape that person's life. Mababagong buhay mo eh. Kung talagang na-born again ka, kung talagang si Kristo na sa'yo, mababagong buhay mo eh. So, yung evidence ng buhay ni Kristo, tinanggap mo ba talaga si Kristo? Na born again ka ba talaga? Paano malalaman? Hindi lang sa sinasabi mong pinaniniwalaan mo, kundi sa actual na buhay mo. And lastly, number 3, compliance with Scripture. Basahin nga natin to. 1, 2, 3, go. By submission to God's Word.
Yan, isa pa yan sa titingnan natin, no? Mga kapatid. Yung katotohanan, para masabi mong truth, yung kanyang tinuturo. Unang-una, tama yung turo niya kay Kristo, yung Christology test. Pangalawa, titingnan mo yung buhay, no? Yung kanyang pamumuhay no nagtuturo, titingnan mo. Una, yung turo niya tungkol kay Kristo. Marami nagtuturo tungkol kay Kristo, pero hindi lahat tama ang turo kay Kristo. Pag iba ang turo nila kay Kristo, hindi na tinuturo nila ng tao na yun sa Bible. Kung hindi galing sa Bible yung turo niya, hindi yung katotohanan. That's not the truth. Ni-reduce nila si Christ. Tao lang siya, o spirito lang siya, propeta lang siya, sinugo lang din siya, tagapagturo lang din siya. At hindi sinasabi niya siya ay 100% na Diyos, 100% na tao. Hindi tama yung turo na yun. Hindi galing sa Diyos yun. Pangalawa, yung buhay na nagtuturo at yung napuproduce na buhay nito sa mga natuturuan. Nagbabago ba yung buhay ng mga tinuturuan niya? Pangatlo, compliance with the Scripture. Mababalidate natin kung yung authority ng Scripture kinikilala ba niya? Okay? Paano nagre-respond yung nagtuturo? Paano niya hinahandle ang Bible? Tingnan natin ang verse 5 hanggang verse 6. Tingnan niyo to ha. Sabi dito, they are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world and the world listens to them. Tinutukoy niya dito yung mga yung mga false teachers. Basahin natin sa Tagalog. Sila'y makasanlibutan kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila. At nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang spirito ng katotohanan at ang spirito ng kasinungalingan. So sabi niya, they are from the world. Kaya yung kanilang tinuturo, galing din sa world. Worldly. Kaya, dahil worldly yung turo mo, syempre, maraming mga worldly people ang makikinig din sa'yo. Tayo, galing tayo sa Diyos. Hindi naman lahat tinatanggap ang Diyos, ang salita ng Diyos. Syempre, hindi lahat makikinig sa tinuturo natin. Pero kung, ito kasi yan ito yung contrast Yung mga worldly teachers, they speak from the worldly system. Meaning, yung sistema ng pag-iisip, yung kaisipan ng isang taong makasanlibutan, dun galing yung teaching nila. Nasusundan niyo po ba? Kaya sila sikat kasi naka-align sa gusto ng tao yung tinuturo nila. Pambira, kahit ako, pastor, halimbawa sabihin ko, lahat dito pwede na maging bakla tomboy. Dadami membro natin Hindi kayo may impyerno. Okay lang, magpatuloy kayo sa kasalanan. Walang rebuke. From now on, ang ituturo ko lang po ay pagpapala. Lahat po tayo pagpapalain ng Diyos, basta magsimba tayo at magbigay. Pastor, paano po yung mga kasalanan? May i-repent po ba? Wala na, binayaran na Jesus. Huwag ka na mag-repent. Tuloy mo na yung kasalanan mo. Bayad na yan Dadami member natin Okay lang magsinungaling. Okay lang kayo magmura pa rin. Okay lang kahit mandaya kayo. Okay lang kahit manloko kayo ng kapwa ninyo. Okay lang magkaroon kayo ng mga maling relasyon. Mag-commit kayo ng sexual immorality. Sige, magkaroon kayo addiction sa pornography. Pwede mag-inom, pwede maglasing, pwede magbisyo. Lahat pwede. Wow, ganda ng church na yun. Lahat papasok doon. Lahat pwede. Sige, magtali kayo kahit di naman kayo mag-asawa. Pwede, okay lang. Pastor, hindi ba kami parurusahan? Hindi, mahal kayo ng Diyos Basta mag-o-offering lang kayo, lakihan nyo okay na yun. Pwede. Pwede dito bakla tomboy. Pastor, magkikis kami ng boyfriend ko pareho kami lalaki. Okay lang. Okay lang yan. Dito sa stage, sige, bibless ko lahat ng mga homosexual relationships. Bibless ko kayo, pagpipray ko kayo, ibibless ko kayo. Ang pagsasama ninyo ay pagpalain ng Diyos. Dadami talaga member natin.
Why? Yun ang sikat, yun ang popular. Natural, tatanggapin yon ng mga tao sa mundo kasi yung tinuturo mo galing sa mundo. Ang tinuturo mo, yung gusto nila. Kung ang tinuturo lagi sa church, magsisi tayo sa kasalanan, ayaw ng Diyos yan, mali ito, magrepent tayo, hindi nalulugod ng Diyos dito, nire-rebuke tayo sa mga kasalanan natin. Ang gusto ng Diyos, magbago tayo, mag-commit tayo sa Panginoon, isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Ayaw ng tao yun eh. Kaya mapapansin niyo yung mga worldly teachers, tanggap sila talaga. Tanggap talaga sila. Mahal na mahal sila. Kaya ang dami na ngayon, mga nag-claim na mga Christian church na open sa LGBT community. Pwede na yun. Pwede na. Ginagawa na po yan. Kasi naka-align sa human desires. Pero yung mga tunay na tagapagturo ng katotohanan, they submit to the scripture. They comply. They align their teachings with the scripture. At ang nakakakilala lang at tumatanggap lang sa tinuturo nila ay yung mga nakakakilala lang din sa Diyos. Hindi sila tatanggapin ng mga taong hindi naman kinikilala ang Diyos. Diba? Yun na sabi dito. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. So yung mga hindi nakakakilala sa Diyos at ayaw tanggapin ang salita ng Diyos, hindi yung makikinig. Kahit anong preaching natin. Ang mga totoong tagapagturo ng katotohanan, ang kanilang panawagan sa tao, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi yung self-centered religion. So, hindi dahil sikat, totoo na yung tinuturo. Kaya sikat yan malamang, makamundo yung turo niyan. I'm not saying na lahat din ng mga sikat na pastors, makamundo ang turo. Pero, most of the time, makikita natin yung mga malalaking churches. I know, maraming mga malalaking churches din, mga mega churches, na tinuturo naman talaga ang katotohanan. And they are in the kingdom of God. They are true teachers. Hindi sila mga false prophets or mga false teachers. Maraming mga malalaki ding simbahan. Pero meron din mga malalaking simbahan na kaya lumaki simbahan kasi hindi tinuturo ang katotohanan, tinuturo kamunduhan. Ang tinuturo, earthly success. Guarantee yun. Yun, madali kasi tayo maniwala minsan sa nagsasalita kapag malaki ang church, malawak ang influence, marami siyang kotse, mayaman siya. So this is the false system sa panahon natin ngayon. Many people claim to believe in God. Gumagamit din sila ng mga lingwahe na parang religious. Nagpi-praise the Lord din, nag-amen din. They appear na parang sincere, no? Parang maayos sila. But the truth is, kung sila, dinedenay nila si Christ, nire-reject nila ang authority ng Scripture, at sinasabi nila, ang Scripture hindi yan ang final word. Kung ano pa rin ang nararamdaman ko, yung pa rin ang dapat kong sundin. Hindi lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos o sinasabi sa Bible, susundin ko. O may mga nagsasabi pa, mga hypercritical sa Scripture, sinasabi nila, hindi lahat ng nasa Bible ay salita ng Diyos. So wag mo paniniwalaan lahat yan kasi sulat lang yan ng tao. So kung may mga taong ganon, they deny the true identity of Christ, they reject the authority of the Scripture, at ito pa, tinuturo nila, nire-redefine nila na ang kaligtasan, kailangan mag-effort ka, sumanib ka, o umanib ka sa relihiyon para maligtas ka, hindi sa pamamagitan ni Kristo. They are not from God. Regardless of their appearance, regardless kung gaano man sila kasincere, they are opposing Christ. Ang tawag po doon, spirit of Antichrist. Yung panahon kasi natin ngayon, ang authority, ang masusunod na, hindi na salita ng Diyos. Personal opinion na ng tao. Kaya mapapakinggan nyo di ba? May mga magsasabi sa inyo, ay, hindi, yan kasi yung paniniwala mo Yan kasi yung interpretation mo May sarili akong pinaniniwalaan Kanya-kanya tayo.
As long as peaceful naman ako eh. Malamang siguro, ito naman yung leading ng Diyos kasi at peace ako. Ay, sasabihin pa, ay, wag mo ituro ang Bible. Alam mo, ang Bible, luma na yan eh. Siyempre, ang panahon, nagbabago-bago. Iba na ang panahon ngayon. Yung mga tinuturo sa Bible, sinauna pa yan eh. Hindi na yun applicable sa panahon natin ngayon. Hindi natin kailangan ng doktrina. Iba-iba, tingnan mo, ang dami nating mga denomination. Nadidivide lang tayo ng doctrine, nadidivide lang tayo ng relihiyon. Basta magmahalan lang tayo, magkaisa lang tayo. Anong result niyan? Maraming mga tao ngayon, spiritual, pero malayo sa salita ng Diyos. Kahit mga sa Christian spaces, sa Christian platforms, kino-quote ang Bible para lang i-inspire. Pero hindi naman sinusunod. Nire-reinterpret ang Bible para mag-fit doon sa lifestyle na gusto niya. Pinipili nila kung ano yung gusto niya sundin ng mga Bible verses. Yung gusto niya lang basahin, yun lang ang gusto niya. So, anong point ni John dito? Simple lang, true spiritual life is revealed in submission to God's revealed truth. So kung gusto mo malaman kung totoo yung tinuturo, tingnan mo rin, ano ba ang kanyang pagtanggap sa salita ng Diyos? Sinusunod ba niya ang salita ng Diyos? Tinatanggap ba niya ito? Kung ang turo niya sa'yo, yung Bible, maraming hindi lang yung Bible. Marami pang ibang libro, may isa pang libro eh. May turo din si ganito, ito, din to. Pag hindi na Bible, ang final word, hindi yon galing sa Diyos. Malinaw po? Malinaw po ba? Pag ang turo, sinabi sa inyo, hindi lang Biblia ang basihan. Meron pang gantong libro, may sulat si ganyan, may sulat si ganyan. No. The Bible is the inspired Word of God. It is God-breathed. 2 Timothy 3:16. Ito ay hiningahan ng Diyos. Hininga ito ng Diyos. It is the very Word of God that teaches us, corrects us, rebukes us, and trains us in righteousness. All Scripture is God-breathed. Okay? So sa mga tao, yung mga tao na galing sa Diyos, nakikinig sila at tinatanggap nila ang salita ng Diyos. They comply with Scripture. Pero yung mga hindi galing sa Diyos, ire-reject yan. Okay? Hindi naman issue na dito talaga yung intellectual agreement na hindi ko nagigets hindi ko naintindihan eh. Ang issue na dito yung spiritual submission ng tao. Hindi talaga siya nagpapasakop. Ang issue, hindi dahil kulang ang kaalaman niya sa Bible. Actually, lahat eh. Open ang information ngayon sa lahat ng tao. Ang tanong na lang, sinusunod ba at nagpapasakop ba siya sa salita ng Diyos? So, tatlong bagay. How do we test what we hear? Number 1, yung confession of Christ. Everybody say confession of Christ. Confession. Number 2, the confirmation of conversion, yung kanyang buhay na bago ba. Pangatlo, compliance with Scripture, yung salita ba ng Diyos. Pinapasakop niya ba ang buhay niya doon? Kinikilala niya ba yun? O sinasabi niya, ang salita ng Diyos, isa lang yan, pero marami pang iba. Hindi lahat yan. Hindi lang yan ang salita ng Diyos. Marami pa. So para mas madali natin matandaan, true teaching reveals the true Christ, produces true transformation, and submits to the true Scripture. Yan ang true teaching. Unang-una, pinapahayag kung sino talaga si Jesus. Nakikita yung buhay niya, binago ni Jesus at nagpapasakop siya sa mga katuruan at salita ni Jesus. Yung salita ng Diyos. Yan, no? True teaching reveals the true Christ, produces true transformation, and submits to the true Scripture. So, ito tatanungin nyo lang, no? Para ma-evaluate nyo yung isang teaching. How to test the spirits, how to test the person, whether siya ay galing sa Diyos. Number 1, what do they believe about Christ? May mga nagtuturo, may napakinggan kayo. Ano ba ang tinuturo niya tungkol kay Kristo?
Do they confess the full biblical Christ, God in flesh, nagkatawang tao, ang Diyos? Siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating Panginoon, Master natin. Pangalawa, what kind of life do they produce? Anong buhay meron sila? No? May evidence ba na talagang kumilos ang Holy Spirit sa buhay nila? Binago talaga sila? Pangatlo, how do they respond to Scripture? Nagsasubmit ba sila o nire-resist nila, nire-reject nila? So we are living, again, in a time where truth is not just ignored, ang truth ngayon, nire-rebrand. Iniba na. Iniba ng hugis, inedit, para mag-fit dun sa gustong pakinggan ng tao. So ang tanong, lagi, pagka kayo may pinapakinggan, hindi kung inspiring ba yung message? Na-inspire ako ha. Oo, maraming inspiring. Hindi. Ang tanong dapat, totoo ba yung sinasabi niya? Maraming nakaka-inspire na turo. Maraming nakaka-inspire na teachers, pero hindi totoo yung tinuturo. Or hindi rin dapat ang tanong, gumaan ba yung pakiramdam ko after ko mapakinggan yon? Hindi yun. Ang tanong, nilalapit ba ako nito kay Kristo? Sa tunay na Kristo, sa tunay na salita ng Diyos? Sa tunay na gospel? So John is calling his audience to discernment. Ganon din po, ang Diyos po gusto niya. Dahil posible talaga na marami na tayong marinig ng mga tinig ngayon. Marami na nagsasalita. Hindi na lang sa church. Marami ng mga teachings tayo na nakukonsume every day. Wala man kayo sa church, pero sa social media, pag nag-scroll kayo, ang dami mga nagtuturo dyan. Marami tayong pina-follow na influencers. Pwedeng mangyari yun and still, ma-miss out mo pa rin kung ano yung katotohanan. So don't just believe what you hear. Test mo. I-test mo. Yun na pakinggan mo. Huwag mo lang sundin yung sinasabi ng nagsasalita. Tingnan mo kung totoo ba talaga. Yung ba sinasabi ng salita ng Diyos? Anong turo nila tungkol kay Kristo? So yun po ang discernment. Everybody say discernment. So ang discernment po, hindi po siya magic. Hindi siya mystical, hindi siya superpowers. Ang discernment, biblical. So paano madi-discern kung tama yung tinuturo? Tingnan mo lang, nag-a-align ba sa scripture? Ito ba yung tinuturo? Pareho ba? Align ba? Hindi po siya emotional, hindi siya pakiramdaman lang. Doctrinal siya. Spiritual, scriptural, may leading ng Holy Spirit. May leading ng scripture. May tamang doctrine. So yun ang sukatan. Christology, regeneration, tsaka yung authority. Sino si Jesus? Anong buhay meron? Yung nagtuturo? Nagsasubmit ba siya sa salita ng Diyos? So kapag ito po gagawin natin at magiging masuri tayo sa pinapakinggan natin. Mapoprotektahan po tayo nito sa deception. Hindi tayo malalayo sa katotohanan. Mananatili tayong anchored sa truth. So, brothers and sisters, stay faithful to the truth that leads to life. Manatili po tayo sa katotohanan. Pag wala po tayo sa katotohanan, walang buhay. Eternal life. Hindi lahat ng relihiyon papunta sa langit. Isa lang ang daan papunta sa langit. Si Jesus lang. Siya ang buhay, siya ang katotohanan, siya ang daan. Siya yung buhay, siya yung daan na nagbibigay buhay, siya yung daan na papunta sa katotohanan. Siya lang yun. Exclusive yun. So manatili ka sa katotohanan. Kasi yun ang magdadala sa'yo sa buhay na walang hanggan. Huwag ka magpaligaw. Huwag mo hayaang matangay tayo ng mga maling katuruan. Napakarami, laganap po yan. After nito, mamaya, paglabas nyo dyan, pag-uwi nyo sa bahay, nag-scroll kayo sa phone, may mga tao kayong makakasalamuha, may mga makakausap kayo. Magkaroon tayo ng discernment. Let's all have a discernment
Let's all be discerning in this deceptive age. Let's all bow our heads and let's pray. Lord, we thank you that your grace leads us to truth. Salamat, Panginoon, sa iyong habag na hindi mo nais na kami ay maligaw ng maling katuruan. Lord, napakarami pong mga mensahero, napakarami mga teachers ang nagkalat, Panginoon, sa buong mundo na may mga matitinding influence, may mga matitinding platforms, maraming followers, maraming nakikinig. But Father, we know isang bagay na pinakamahalagang gusto mong mangyari sa bawat mananampalataya ngayon ay ang manatili sa katotohanan. Hindi kami matangay ng mga maling katuruan. Na ang iyong salita ang maging basihan namin, maging batayan ng aming buhay. Because it is your inspired word. It is your revealed word. At nawa, Panginoon, ito, Lord, ang maging compass namin, mapa namin, patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Lord, sa lahat ng mga taong narito. I pray na lahat ng naitanim na salita mo ay magbunga. Mapagong kanilang buhay. Magdulot ito, Panginoon, ng mas malalim pa na pagkakakilala sa iyo. At patuloy na lumago ang kanilang buhay spiritual. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all.